as requested by a number of you, yung topic natin ay si Ansi na cash loan app. Sorry po sa mga Android users, at the moment, pang iOS lang siya. Kung kayo interested dito kay Ansi Loan, huwag nyo munang i-download kahit na yung max offer niya is 50,000 pesos. Multiple loans daw, pwede. Approve agad. Sus, maniwala kayo dyan. So, huwag nyo munang i-download yung loan app na to. Sinubukan ko siya para sa inyo. Tingnan nyo mga screenshots, saka kayo mag-decide kung okay ba to o hindi. It's me, Ate Red, and today, pag-usapan natin tong si Ansi. But before anything else, disclaimer muna tayo ha. This video is not sponsored. Dinownload ko po si Ansi at sinubukan kasi nirecommend nyo siya sa akin na silipin ko daw kung legit yung loan app na to. Siyempre, lahat sila nagkiklaim na sila ay rehistrado. Pero, kailangan pa rin kilalanin natin yung loan app na to bago tayo mag-download at magbigay ng personal information. Kung good user ka, pwede ka loan ng up to 50,000 pesos. Kaloka. 4.3 pang rating niya dun sa iOS ha. Pero ang daming negative na sinasabi sa loan app na to. So bago tayo mapunta doon, makita ko muna sa inyo yung resulta ng aking pag-a-apply. Pagkatapos kong ibigay yung lahat ng information ko sa loan app na to guys, yung offer is 10,000 pesos kaagad. Nabigla ako guys kasi wow ha, too good to be true ha. Nung matatanggap ko daw sa loan na 10,000 pesos ay 9,900. Kala ko okay siya. Pero meron pa rin akong konting pagdududa kasi nakasanayan na kasi natin na medyo malaki yung kinakaltas ng mga OLA, di ba? Kaya sinamit ko after a couple of minutes. Hello, walang yato. Ako dun sa mga reviews sa iOS. So, yung service fee niya, totoo bang 100 pesos lang? Kung sakali na-approve ako, yung matatanggap ko ba talaga? 9,900. Bago tayo papunta dun sa comment section, mga nasagap kong balita dito, tumatawag daw tong si Ansi bago i-approve yung loan nyo. Kaya yan ha. Bali-balita ko yan. Hindi ko pa na-verify. Kakasubmit. After a few minutes, fail. So yun, binalikan ko yung mga comment section kasi yung na-reject ako, hindi ako na-approve. Duda na ako na 100 yung service fee. Comment section na hindi naman yun yung nangyayari. Ang dami niyang mga negative na mga comments and we should take these seriously, especially if nagbabanggit po sila ng mga figures. Merong nagsabi dito na napakasama daw ng ugali ng agent. Very disappointed sila with this app. Kung pwede lang mag-send dito ng screenshot, isisend niya daw kasi grabe daw yung agent nang haharas. Tapos hindi daw recommended kasi hindi pa daw due date, nangungulit na daw siya. So yan, mga red flags na yan ha. Meron dito nagsabi si Tinkerbell scam. Kasi the service fee was just 16. Then after withdrawal, it became 640. So sabi ko, duda na ako dun sa 100 pesos na service fee. Yung processing fee, yung pinapakita during application, pero magugulat ka daw na malaki pala yung ikakaltas nila. So 320 pesos na service fee for an 800 pesos loan na kailangan mong bayaran in 7 days. Ayun mga best. So these are mga red flags na dapat nating seryosohin bago tayo magbigay ng personal information sa loan app na to. But if you're still curious, then ano ba yung mga hihingi ni Ansi? And is it really worth it na mag-submit tayo ng info dito? Pagkatapos ko siyang i-download, guys. Pagkatapos kong ibigay yung aking phone number, tapos nag-OTP ako, yun, lumabas yung offer niyang 10,000 pesos. Ibang klase to ha. Malaki-laki yung offer niya. Akala ko tulad siya ni Peso Loan. Peso Loan, buo mo talaga matatanggap yung 10,000. Yun nga lang, babayaran mo in 7 days. So, kala ko ganun din siya. So, kinlik ko yung apply. So, yung hihingi niyang information is syempre the usual, yung address, educational level, marital status, number of children, living conditions, yung mga work information mo, hihingin niya rin. Kahit na sinabi mo student ka, tatanong niya pa rin how long you've been working there. Bongga, ano. Hihingi din siya ng 3 contact information at email address. May mga questions siya. Syempre, bakit mo naman sasabihin dito na meron kang overdue, ano? Sinabi kong no loan sa 4 questions na yan. Yun, continue. So, yung mga IDs pala na tinatanggap niya ha, ay UMID, National ID, SSSTIN, passport, driving license, postal ID, voter's ID, health card. Yung may mga iba't iba siyang hihingin mga permission sa phone mo tulad ng access sa camera kasi magpipicture ka po ng ID mo. So, driver's license po yung binigay ko sa kanya, autofill siya doon sa baba. Next, isihingi po siya ng bank information. So, pwedeng e-wallet, pwede ring bank. Ina-avoid ko talaga na magbigay ng bank information dito, pero nasa inyo na yan ha. GCash, Grab, Paymaya, yung mga ganong e-wallet. Lumabas yung offer niyang 10,000 pesos na yung service fee daw is
100 lang. Kung yung magiging interest is 810. Kung sabi niya dito is matatanggap mo 9,900, babayaran mo daw siya 3/21/2024. Grabe. So may 3 months to. Nung kinlik ko yung apply, humingi po siya ng permission na ma-access yung aking geolocation. Alam niyo na yung sagot doon. Nung review, naghintay ako ng siguro mga 30 minutes akong naghintay. Wala pong tumawag. Pero balita ko may tumatawag daw bago i-release yung loan. And walang tumawag. Agad lang siya ng reject. So kung merong ganong mga negative feedback dun sa sa iOS, consider yourself warned and apply at your own risk. Nasa inyo naman yan kung mag-a-apply kayo o hindi. Yung sa akin lang naman dito is pakita ko sa inyo mga screenshots para kayo may idea bago kayo mag-download tsaka mag-apply sa loan app na to. At least may idea na kayo na ganyan siya. Remember na kilatisin muna yung isang loan app, pag-aralan, intindihin yung kanyang loan agreement bago nyo i-take yung loan ha. At kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo kasi tamang expectations yung golden channel na to. Kung meron man ako nakalimutan, put it in the comment section below and I will see you on my next vlog. Bye!